Sa mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 daily devotion. At ngayong araw po, ang itatalakay po natin is patungkol po sa paano ba maglingkod sa Panginoon or ito po yung sinasabi po nating bishop po. So para po sa concept po natin, ito po yung sinasabi po sa bishop. Translation of a Greek and the term used interchangeably with pastor, overseer, and elder to refer to the main government office of a local church in the New Testament. So yung yung bishop daw po is ginagamit po siya uh, sa church po. So bishop, pastors, elders po ay iisa lang po. So bihira lang po may gumagamit po ng mga pastor po pagdating po. So most ginagamit po talaga natin is bishop po. Then so para naman po sa ating Bible's reading po, ito po yung matatagpuan po sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 2 po. Ano ito po sabi sa English? So I exhort the elders among you, as a fellow elder, a witness of the suffering Christ, of well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God is among you, exercising oversight not under compulsion but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. So ito po sabi po sa Tagalog. Ngayon bilang kapwa-matanda at isang saksi sa mga pagdudurusa ni Kristo at bilang kabahagi ng kalwalhatiang ihahayag, ipapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalaanan niyo ang kawan ng Diyos na nais niyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangangasiwa hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang kundi may sigasig. So yun po ating Bible reading po para sa araw na to. And tayo naman po ay dumako po sa ating katuruan po or teaching. Una po, in the New Testament, the term bishop, pastor, and elder refers to the same office. So, ang sinasabi po nating bishop, pastor, and elders po, iisa lamang po yan. So, we have the same one po in our office po. So, ito po ang tatlo po is para magkakaisa lamang po na ginagamit po natin po sa pagiging Kristiyano po natin. So, kahit maging bishop, pastor, elder po is same lang po in one office po. So, sa pangalawang katuruan po, the Bible teach the priesthood of all believers. So, tayo daw po sa bilang mga Kristiyano po, kasi sabi nga po kanina, kung meron po tayong bishop, pastor, elder, so parang hindi na po tayo kabilang po dun sa pagiging Kristiyano po as mananampalataya po, parang wala po tayo doon. So, sabi po sa Bible natin po, ang teaches po nun, we are the priest po, or pari po tayo. So, sa simula po sa bishop, pastor, and elder po, and now tayo po mga priest po, is a believer's force of God. So, kahit nasa bahay po tayo, kahit hindi po tayo, pero priest pa rin po ang tawag po sa atin pagdating po dun po sa Bible teaches po, pagdating po sa pananampalataya po sa ating Panginoong Diyos. So, pangatong katanungan po, Christian must serve God in various all-stars. So, as a Christian po, nagsiserve din po tayo sa ating Panginoon sa various altars po, hindi lamang po sa church, pero pwede po nating iserve po ang ating Panginoon Diyos sa bahay, sa kumpanya, sa bangko, or kahit anuman pong klaseng trabaho na meron po tayo. Kasi kahit sa business po, kasi ang business po is hindi po natin pagmamayari po ng ating Panginoon Diyos. Kasi sabi nga po sa Bible, lahat po na nakikita po natin dito sa mundo or anumang meron po tayo is pagmamayari po ng ating Panginoon Diyos. So, in all aspect po that what we do is so dapat siniserve pa rin po natin siya sa ating Panginoong Diyos. So, yun naman po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating 365 daily devotion.